Kabanata 441. Candy, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pahayag ni Candy ay nagbigay ng takot kay Lauren. Ngumiti ng mahina si Severin. Never mind, I'm fine with it. Oh, do you guys have any money on you? If not, I can give you some. It's very late now and you can only get a hotel room to stay for the night. Okay lang kami, may pera kami. Sagot ni Lauren. Ang babala ni Lauren ay walang epekto kay Candy. Nagpatuloy siya habang nakatingin sa malaking villa. Sigurado ka bang walang bakanteng kwarto sa malaking villa mo? Dito na lang tayo magstay for the being. Sinamaan ng tingin ni Lauren si Candy at sinabing, Candy, paano mo kakausapin ang Supreme Leader sa ganitong paraan? Makinig ka lang sa kanya at huwag kang magtanong ng hindi dapat. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Sa wakas, natanto ni Candy ang kanyang ginawa. I'm sorry, Supreme Leader. Patawarin mo ako sa aking kabastusan. Kaya lang medyo gabi na. Napangisi si Severin. Hindi alam ng asawa ko at ng mga magulang ko na ako ang Supreme Leader ng Dracodeus Temple at hindi nila alam na ako rin ang pinuno ng Draco Hall. Kaya magiging mahirap ipaliwanag sa kanila kung hahayaan kitang manatili dito. Tama, paano ito ipapaliwanag ng Supreme Leader sa kanyang asawa, lalo na kapag may ibinabalik siyang dalawang babae para manatili sa bahay? Supreme Leader, magpahinga ka na. Aalis na kami. Nang matapos magsalita si Lauren ay sumaludo siya. Okay, magpahinga na rin kayo. Kumaway si Severin. Maya-maya, umalis na rin sina Lauren at Candy. Sus! Hindi ko inaasahan na ang taong gustong patayin ng Blood Gang ay siya pala ang Supreme Leader ng Dracodeus Temple. Overwhelmed pa rin si Lauren sa kinalabasan nang umalis sila sa villa ni Severin. Sabi ni Candy, I bet hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya noong inaway niya ako sa suntok niya kanina. Kung hindi, patay na ako. Hamalakhak si Lauren. Hindi ko akalain na ang Supreme Leader ay napakabata. Oo, bata at guwapo. Pumayag naman si Candy. Mabilis itong sinundan ng buntong hininga. Too bad, he's already married. He's so young, handsome, and the Supreme Leader. Baka may chance ako kung hindi pa siya kasal. Sus, babae ka. Matagumpay bang na-mesmerize ka niya? Laking gulat ni Lauren dahil ito ang unang beses na narinig niyang may interes si Candy sa isang lalaki. Napangiti ng mahina si Candy. Hoy! Anong ibig mong sabihin? I mean he's so handsome and capable. Sino ang hindi magkakagusto sa kanya? Habang nag-uusap sila, nakahanap sila ng motel na matutuluyan. Kasabay nito, katatapos lang mag-inuman nina Lucy, Cain, at ang iba pa at papalabas na ng bar. Nagpaalam na sila sa isa't isa at umalis na para umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Lucy, tingnan mo, may hotel doon. Bakit hindi tayo magpapalipas ng gabi doon? Nang makaalis na ang iba, nilapitan ni Cain si Lucy at niyakap si Lucy mula sa tagiliran gamit ang braso nito sa kanyang baywang. Napatingin siya sa mahahabang binti nito. Mas lalo silang nang-aakit dahil nakapantyhose siya. Sa kabila ng kanyang tunay na pagkatao, nagpanggap si Lucy bilang isang mabait na babae at sinabing, Oy, nagkita lang tayo pagkatapos ng mahabang panahon at ngayon lang kita naging boyfriend. Sa tingin ko ay hindi ganoon kaganda para sa ating unang gabing magkasama sa hotel. At saka, nangako ka sa akin ng isang villa at hindi ko pa nakukuha. Inilapit siya ni Cain sa kanya at sinabing, Honey, don't worry. Villa lang ito. Wala akong iba kundi pera. Tingnan mo ang oras, gabi na. Magpahinga na tayo. I will buy you a villa tomorrow morning. Okay. Sige. Walang ganang sumang-ayon si Lucy. Masyado yata akong nakainom. Nahihilo ang ulo ko. You're right. We should go to a hotel and rest early. Niyakap siya ni Cain sa gilid at nakaramdam siya ng tuwa. Oo. Kailangan nating magpahinga ng maaga. Kahit sa panaginip ko, sana makatulog ka sa aking mga bisig. Habang nandoon, may iniisip si Lucy at sinabing, napakasama ni Severin. Palagi niya akong pinapapunta sa isang nakakahiyang sitwasyon. Last time na sinira niya ang kasal ko at napahiya ako again today.
Damn him. But he's too good. We hired many assassins to kill him pero siya ang pumatay sa mga assassin. Kumunot ang noo ni Cain at nagtanong, gusto mo siyang patayin? Seryoso, pero magkasama kayo at nagmamahalan sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Sabi ni Lucy, hindi man lang iyon nag-abala sa kanya. Sinaktan pa niya ako sa harap ng lahat at humingi ako ng tawad sa kanya. Gusto ko na siyang patay na noon pa. Ngumisi si Cain. Kung gusto mo siyang patayin, tutulungan kita. Binigyan ni Lucy si Cain ng nagdududang tingin. Ikaw, kalimutan mo na yon. Napakagaling niya talagang makipaglaban. At kumukuha rin siya ng ilang bodyguard para protektahan ang pamilya niya. Nabalitaan kong napakaganda ng koneksyon niya sa Hallmaster ng Draco Hall. Napakahirap talagang patayin siya. Napangiti ng mapait si Cain. Hehe. Don't worry, do you think all I did overseas is just work? May mga lalaki akong nasa ilalim na magagamit ko. Kung gugustuhin ko, madali kong nasa ilalim ng kontrol ko si Brookborn. Lucy, huwag mo akong maliitin. Ako ang bagong Cain. Talaga kumikinang ang mga mata ni Lucy. Ganyan ka na ba talaga kalakas ngayon? Oo naman. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sabihin mo lang sa akin kapag may tumawid sa iyo. I'll be honored to kill that person for you. Ngumiti si Cain at nagpaliwanag, I was trying to keep a low profile because it was a gathering between classmates. So I didn't bring any men with me. Higit sa lahat dahil hindi ko naisip na kailangan din. Cain Brian, wala akong ideya kung gaano kakapambihira. Ang masayang damdamin ay nanag sa puso ni Lucy. Mukhang tama ang pinili niya sa pagkakataong ito. Sa simula, nag-aatubili siyang maging kasintahan ni Cain matapos siyang tanggihan ni Severin. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, si Cain ay puno ng pera. Sinabi pa niya na maaari niyang kontrolin ang Brookborn kung gusto niya. Bagamat naisip ni Lucy na pagmamalabos iyon, at least sinabi nitong mas mayaman si Cain kaysa sa inaakala niya. Kung gayon, maaari ko bang itanong kung gaano ka kayaman? Sabik na tanong ni Lucy. Naging malungkot ang mukha ni Cain. Ngayon, hindi ito ang tamang oras para sagutin ang tanong na iyan. Anyway, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Halika, kumuha tayo ng kwarto sa hotel. Tumingin ka. Umaarte na parang pervert. Inilibot ni Lucy ang kanyang mga mata kay Cain. Gayunpaman, mayroon siyang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Kinurot ni Cain ang kanyang ibaba. Hehe, talaga, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang itsura ng pervert. Nang sumisikat na ang araw kinaumagahan, nagising na si Severin. Pagkatapos niyang e-fresh ang sarili, ginising niya si Diane para sabay silang pumunta sa Shanahan. Pagdating nila ay naghihintay na si Megan sa kanila. Hehe. Pinaghanda ako ni Lola ng 2 invitation card. I mean the ward chief, hindi naman tayo kilala ni Mr. Valerian. Maari kaming magbigay ni Diane ng tig-iisang invitation card. Doblehin nito ang ating mga pagkakataon. Sumakay si Megan sa sasakyan at iwinagayway ang invitation card sa kanyang kamay. Napangiti si Severin. Napakatalino ni Catherine. Ngunit sa palagay ko karamihan sa mga pamilyang may mataas na uri ay gagawin ang parehong bagay. Oh well, at least subukan natin. Kung hindi tayo pupunta, wala tayong pagkakataon, bumantong hininga si Megan. Habang nasa backseat ng kotse, nag-isip siya at sinabing, Oh, Severin. Alam mo ba kung gaano kasaya si nanay pagkatapos mong ilipat sa kanya ang Doty? Sa sobrang saya niya ay tumalon siya sa ere ng ilang beses. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang nakangiti ng masaya at maliwanag. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga kaibigan, ang tanging pinag-uusapan niya ay ang Doty na ibinigay mo sa kanya. Napangiti si Severin. Oh, naaalala ko na may nanumpa na huhugasan niya ang aking mga paa para sa akin kung ibibigay ko ang Doty sa loob ng takdang panahon. Nakalimutan na ba niya iyon? Humagalpak ng tawa si Diane. Sa kabilang banda, nahihiya si Megan. Severin, naalala mo yun. Akala ko nakalimutan mo na. Sa tingin ko kalimutan na natin iyon. Siyempre, hindi mo naman ako papahugasan ng paa, di ba?
Ano kaya ang iisipin ng ibang tao kung alam nila ito? Napangiti si Diane. Ano ang mali doon? Hinugasan mo lang ang kanyang mga paa. Bukod pa rito, maaari naming isara ang lahat ng pinto at bintana kapag naghuhugas ka. Huwag mag-alala, hindi namin sasabihin kahit kanino kaya walang makakaalam nito. Diane, ikaw, hindi nakaimik si Megan. Haha, ayos lang. Maging mabait ka lang sa akin. Tumawa ng malakas si Severin nang makitang napahiya si Megan. Oo naman, hindi yun problema. Agad namang saad ni Megan. Maya-maya, nakarating na sila sa airport. Marami nang naghihintay. Inayos ng Brookbourne Mansion ang maraming tauhan na humarang sa plaza upang mapanatili ang mga blockade sa paligid ng plaza upang mapanatili ang kaayusan. Tulad ng marami pang iba mula sa mga pamilya at negosyanteng may mataas na uri, naghintay sila sa labas ng paliparan. Sus, may pagkakataon talaga akong makita ang pinuno ng digmaan, si Mr. Valerian ngayon. Alam ko, siya ang kanang kamay ni Warren Siegfried. Narinig kong napakalakas niya kaya madaling makapatay ng toro sa isang suntok. Isang toro, madali lang yan. Kahit na ang pagpatay sa elepante sa isang suntok ay isang piraso ng cake para sa kanya. Maraming tao ang nagsimulang talakayin kung gaano kalakas si Valerian habang naghihintay sa plaza. Inaasahan ng lahat na makilala ang maalamat na si Mr. Valerian. Ang Brookbourne ay isang maliit na lungsod. Ito ang unang pagkakataon na ang lungsod ay nagkaroon ng isang makapangyarihang tao na pumupunta rito. Sir Severin, nandito ka na. Naglalakad si Severin kasama sina Diane at Megan. Noong mga oras na iyon, napansin ni Robin na nandoon siya at sumalubong sa kanya ng nakangiti. Oh my God! Iyan ba ang lalaking nagpakasal sa isa sa mga anak na babae mula sa mga Shanahan? Si Robin Zelanco ang kausap niya. Ang galing niya sa mga babae. Isang lalaki ang mukhang naiinggit nang makita ang eksena. Sikat sa kanyang malamig na personalidad, at halos hindi nagkusa si Robin na batiin ang sinuman. Hoy! Akala ko maaga tayo. Nagulat ako nang makitang maraming tao ang dumating na mas maaga kaysa sa atin. Napangiti nang walang magawa si Severin, at alam niyang puno na ng tao ang plaza. Haha, Severin, nandito ka rin. Lumapit si Henry nang matuklasan niya si Severin. Si Charmaine naman, sumunod sa likod ni Henry. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Severin. Hi, Mr. Severin. It's been a long time since we last see each other. You're looking more charming than before. Magalang na sagot ni Severin, ganun din sa iyo, Miss Charmaine. You're looking splendid and very feminine today. Ang papuri ay namumula si Charmaine na nahihiya. Noon lang, natuklasan din ni Sheila na nasa plaza si Severin. Tumakbo siya at binigyan ng mahigpit na yakap si Severin. Hoy, guwapo, andito ka pala. Hehe, ang tagal na kitang hindi nakikita at miss na kita. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Kahapon lang ng hapon sabay silang nag-iinuman. Hinayaan din ni Sheila na kontrolin siya ng alak sa sobrang pag-inom na patuloy niyang dinidaldal. Bakit niya sasabihing matagal na silang hindi nagkita noong kahapon lang sila nagkasama? Not to mention, the big hug she gave him when everyone is watching. Napakalaking bagay na gumawa ng gayong intimate na gawain sa publiko. Bagaman, mabilis siyang binitawan ng hangal na babae at lumayo sa kanya pagkatapos ng yakap. Wala siyang masabi, at magiging kakaiba kung pag-alitan siya nito. Sheila, kakakilala lang natin kahapon. Si Megan ay isang napakasimpleng babae. Tinanong niya, nakalimutan mo na ba nasabay tayong uminom kahapon? Sagot ni Sheila, Megan, feeling ko one day lasts as long as 3 years when we can't see each other. That means 3 years na tayong hindi nagkikita. Hindi ba matagal na? Nagulat si Diane sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Maiiyak ba o tatawa tungkol dito? Nagpalitan ng tingin sina Robin at Charmaine. Medyo nagulat sila nang malaman na si Sheila ay matapang na yakapin si Severin. Iniisip nila kung hindi ba siya natatakot na baka pagtsismisan ng ibang tao ang kanyang aksyon. Sus! Isang mahigpit na yakap ang natanggap ng lalaking iyon mula kay Miss Sheila. Who the hell is he?
Damn it, I'm so jealous of him. Is it because he's a charming dude? Damn it, I can't accept this. Naging green-eyed monster ang isang rich kid nang makita ang nangyari. Hindi niya kilala kung sino si Severin. Hehe, hindi mo ba nakita na kasama siya dito si Diane at Megan? Sabi nila kay Diane siya asawa, yung kakalabas lang ng kulungan. Hindi makapaniwala ang mayaman na bata. Ano, yung nanakit kay Easton at nadala sa kulungan. Ganon na ba siya kasikat ngayon? Oh my God, anong klaseng mundo ito? Tingnan mo kami. Kami ay may pinag-aralan, maganda ang ugali, kaakit-akit at mayaman. Wala akong nakikitang magagandang babae sa paligid namin. This just don't make sense. Bakit ang daming magagandang babae sa tabi niya? Dumating si Jada na ibig sabihin ay nandito rin si Quintes. Nasaksihan niya ang eksenang iyon. Naging madilim ang kanyang kalooban habang mariin ang kanyang kamao para ipakita ang kanyang hinanakit. Kabanata 445. Puro swerte na nakilala niya ang mga taong iyon dahil lang napasaya niya sila sa kaunting kaalamang medikal na nakuha niya. Napangisi si Jada. Binigyan niya ng nakamamatay na titig si Severin na may pagnanais na putulin si Severin sa mga piraso. Yung babaeng naka-white dress. Si Diane Shanahan ba yun? Si Quintes ay tumingin ng malapitan. Nalaman niyang napaka-elegante at gracious ng babaeng nakasuot ng puting damit. Pinalakas nito ang pagnanasa sa kanyang isipan. Oo, si Diane Shanahan iyon at ang katabi niya ay si Megan Shanahan. Hindi alam ni Jada ang masamang kaisipan sa isip ni Quintes at nagsimulang ipakilala ang mga ito sa kanya. Napakaganda nilang dalawa, ganun din ang ibang mga babae. Wow, para sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn, maraming magagandang babae, mahinang sabi ni Quintes. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakaramdam ng kawalang kasiyahan si Jada. Sa galit na tono, nagreklamo siya, so sinasabi mo bang hindi kasing ganda nila ang fiancé mo? Hindi. Paano mo maikukumpara ang iyong sarili sa kanila? Ikaw ang pinakamagandang babae sa puso ko. Nagmamadaling sabi ni Quintes. Kontento naman si Jada sa sagot na pinakawalan niya ng ngiti. Parang mas ganyan. Ngumisi si Quintes sa kanyang puso habang nakatitig kay Severin. Mas mag-enjoy ka habang kaya mo pa. Gagawin ko ang pagkakataon na nakawin ang iyong asawa mula sa iyo at matulog sa kanya. I can't wait to see the look on your face kapag nalaman mong niloko ka ng asawa mo. Sa tingin mo matatalo mo ako. Sa panaginip mo. Kasabay nito, nakaramdam ng hiya si Severin matapos makatanggap ng mahigpit na yakap mula kay Sheila. Dahil nandoon si Zacarias, sinabi niya, Miss Sheila, you're the young Miss of Brookborn Mansion. You must watch what you said. And it's appropriate to hug a man in public. Your father is not going to be happy about that. Naalala ni Severin ng husto. Mababa ang tingin sa kanya ni Zacarias dahil minsan siyang nagsilbi sa bilangguan. Kahit noong nailigtas ni Severin ang kanyang buhay noon, may plano siyang ipakasal si Sheila sa isang mas matataas na pamilya. Kaya naman sinabi ni Severin iyon. Siya ay umaasa na si Zacarias ay maaaring pumanig sa kanya at bigyan ng lecture si Sheila. Bagaman, ang reaksyon ni Zacarias ay hindi ang inaasahan ni Severin. Haha, it's alright. It's alright. That's my Sheila. She's a cheerful and active girl. Isang yakap lang. Hindi ka masasaktan with it or pregnant. Labis na ikinagulat ni Severin na halos umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan. Ano ang nangyayari kay Zacarias ngayon? Naramdaman ni Severin na nagbago ang ugali ni Zacarias. Ganap na hindi pareho, ang taong si Zacarias noong nakilala siya ni Severin sa Brookborn Mansion. Hindi yun ang pinakamasamang bahagi. Ibinahagi ni Zenoa ang kanyang opinyon. You are a young and talented young man. You and Sheila make a perfectly good couple. It's just a hug and it won't do any serious damage to you. Hindi nakaimik si Severin. Itinaas ni Sheila ang kanyang baba at tumingin kay Severin ng may kasiyahan. So what? My dad and uncle think it's alright. What's wrong with me giving you a hug? Ang daming gustong yakapin ko sila ng husto. Bakit ka nagrereklamo tungkol dito? Nandito na.
Nandito na. Tingnan mo, dyan. Nandito na ang eroplano. Oh my God. May ilang fighter aircraft na nagpo-protekta dito. May nakarinig sa tunog ng eroplano at tumangala sa langit. Hindi nagtagal, lumapag sa lupa ang private jet ni Valerian. Ang lahat ay sabik na nanunood sa labasan ng eroplano. Sa wakas, umalis si Valerian sa eroplano sa ilalim ng proteksyon ng ilang mga armadong sundalo ng espesyal na puwersa. Ang mga nakasunod sa kanya ay mga bodyguard niya. Last but not least, nasa dulo ng linya sina Keegan at Lynette. Mr. Valerian, maligayang pagdating. Bisitahin mo kami kapag may oras ka, Mr. Valerian. Ito ang aming invitation card. Sana ay bigyan mo kami ng karangalan na purihin kami ng iyong presensya. Maraming mga pamilyang may mataas na uri ang nasa sabik. Si Valerian ay nasa kanyang 50, ngunit mayroon pa rin siyang hangin ng kadakilaan sa kanya, at ang kanyang pinate na mukha ay may matibay na masiglang alindog dito. Napangiti siya, bahagyang at iniunat ang kanyang kamay upang salubungin ang lahat, nagunguhit ng nasa sabik na hiyawan mula sa ilan sa mga kabataang babae doon. Maya-maya, nakatayo na si Valerian sa harap ng lahat. Hindi mo ako kailangang paalisan. Mabuti kung kakaunti lang ang mga lalaki ang sumama sa amin. Hindi ko kailangan ang proteksyon ng napakaraming tao. Nakangiting sabi niya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatingin sa mga espesyal na puwersa na pawang may hawak na mga sandata. Sige na, babalik kami. Tumango ang medyo may edad na, at saka mabilis na umalis dito kasama ang mga espesyal na puwersa. Nasaan ang mga Ballard? Hindi napigilan ni Valerian na magsalita nang umalis ang ibang mga tao. Nandito kami, pinuno ng digmaan. Ang pangalan ko ay Zacarias, at ako ang pinuno ng Brookbourne Mansion. Ito ang aking nakababatang kapatid, si Zenoa. Agad na tumakbo si Zacarias kasama sina Zenoa, Sheila, at ang iba pang mga Ballard. Pagkatapos ay yumuko siya kay Valerian at hindi naglakas loob na tumangala sa kanya. Si Zenoa din, sabay hakbang at lumuhod sa harap ni Valerian. Salamat sa pagtulong sa akin na iligtas ang aking anak, Mr. Valerian. Susundin ko ang anumang utos mo sa akin sa hinaharap, kahit na kailangan kong tumawid sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy. Bahagyang ngumiti si Valerian at sinabing, ang dayuhang puwersang iyon ay lumaki ang ulo, at tama lang na iligtas ko ang iyong mga anak, lalo na't pinagkatiwalaan ako ng isang tao. Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya maiwasang mapasulyap sa mga tao. I wonder kung kasama namin ngayon si Mr. Severin. Nagulat si Zacarias at naisip niya, kaya kilala ni Valerian si Severin. Hindi na dapat magtaka kung ganoon ay hinihingi na niya si Severin. Agad siyang tumingin kay Valerian at sinabing, nandyan siya, kasama ang dalawang magagandang babae sa tabi niya. Hindi pa nakikilala ni Valerian si Severin, ngunit alam niyang si Severin ang amo ni Warren. Dahil dito, labis siyang na-curious kay Severin at medyo hinangaan pa niya ang binata. Kung tutuusin, labis niyang hinangaan si Warren, kaya napag-isip-isip na ang Panginoon ni Warren ay hindi maisip na makapangyarihan. Napatingin siya kay Severin sa malayo at hindi sinasadyang tumango, nakikita ko. Siya ay medyo gwapong lalaki. Biglang tumibok ang puso ni Zacarias at medyo naguluhan siya, dahil kailangan lang ni Severin na tumawag sa telepono para iligtas ni Valerian ang mga anak ni Zenoa, kung gayon, sa lohikal na pagsasalita, dapat silang dalawa ay magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Kung iyon ang kaso, dapat na makilala ni Valerian si Severin sa karamihan ng tao sa isang sulyap. Nagtatanong iyon sa kanya kung bakit kailangang tanungin siya ni Valerian kung nandyan si Severin. Sa sandaling iyon, bahagyang napakunot ang noo ni Severin habang nakatingin. Dumating din ang dam na lalaking iyon. Maya-maya ay napangiti si Severin nang bumagsak ang tingin niya sa isang bodyguard na nakasuot ng malaking itim na salaming pang-araw sa likod ni Valerian. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Warren. Mr. Valerian, narito ang isang invitation card mula sa aming pamilya. Sana ay samahan mo kaming kumain sa aming tahanan at payagan kaming maging host mo sa loob ng ilang araw. Agad namang yumuko si Zacarias at iniabot ang kanyang invitation card.
Medyo nakaramdam siya ng kaba sa sandaling iyon dahil siya ang pinuno ng Brookbourne Mansion, ang pinakamalaking puwersa sa maraming malalaking puwersa doon. Sa pamamagitan ng convention, dapat tanggapin ni Valerian ang kanyang imbitasyon, at ang pananatili sa kanila ng isang araw o pakikisalo sa pagkain sa kanila ay isang paraan ng pagkilala, at ito ay magdadala ng labis na pagmamalaki sa Brookbourne Mansion. Kaya naman napaka nakakahiya kung hindi tatanggapin ni Valerian ang kanyang invitation card, sa halip ay tinanggap ang mga invitation card mula sa ibang pamilya. Buti na lang at iniunat ni Valerian ang kamay para kunin ang invitation card matapos matigilan sandali. Kailangan kitang pahirapan para mag-play ng host. Malamang na mananatili ako sa Brookbourne ng ilang araw. Ito ay aming kasiyahan, Mr. Valerian. At salamat. Tuwang-tuwa si Zacarias na halos nakalimutan na niya ang sasabihin. Maging ang boses niya ay medyo nanginginig. Tuwang-tuwa rin si Sheila na nakatayo sa tabi niya. Bakit nakaluhod ka pa? Mangyaring bumangon ka. Hamalakhak si Valerian bago sumunod kay Zacarias pasulong. Habang naglalakad sila, lahat ay nagsimulang magunat ng kanilang mga kamay para ialay ang kanilang mga invitation card kahit na pinigilan sila ng mga bodyguard. Ngumiti ng mahina si Valerian. Wala siyang isyu sa pagtanggap sa lahat ng mga imbitasyong iyon, ngunit kung bibisita siya o hindi sa kanilang mga bahay para sa hapunan ay ibang usapin. Matapos mag-isip sandali, mahina niyang tinanong si Zacarias, alin sa mga ito ang mga pamilyang nasa itaas na antas ng unang antas. Kukunin ko ang ilan sa kanilang mga card para lang makasabay sa pagpapakita. Tumango si Zacarias at agad silang itinuro sa kanya. Lumapit si Valerian at tinanggap ang mga imbitasyon mula sa tatlong first-year na pamilya, ang mga Langhorne, ang Zelangco, at ang Kubricks. Pagkatapos ay tinanggap niya ang tatlo pang imbitasyon mula sa tatlo pang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga kumuha ng imbitasyon ni Valerian dahil may pag-asa na bisitahin sila ni Valerian kung tinanggap ang kanilang mga imbitasyon. Ang pagiging host kay Valerian ay isang napakalaking bagay at isang mas malaking karangalan. Habang naglalakad si Valerian, naabutan niya si Severin at ang grupo niya. Ilang iba pang mga tao sa tabi from Diane and Meghan were trying to hand him their invitation card too, pero ngumiti si Valerian ng pakli at kinuha ang invitation card kay Diane bago sumakay sa sasakyan kasama si Zacarias. We'll be hosting Mr. Valerian at our place today, kaya kayong mga free mamayang tanghali ay iniimbitahan na sumama sa amin para sa isang pagdiriwang na pagkain. Ngumiti ang mayordomo ng Ballards at sinabi sa lahat. Pagkatapos ng lahat, unang binisita ni Valerian ang mga Ballard, na nagpakita na pinahahalagahan niya sila kaysa sa maraming iba pang mga pamilya. Ito ay isang nakapagpapasiglang pag-unlad, dahil mas maraming negosyante ang maghahangad na makipagtulungan sa mga Ballard sa hinaharap, at pagkatapos ay magdadala ito ng malaking positibong epekto sa pag-unlad ng mga Ballard sa hinaharap. Dahil dito, ang mga Ballard ay nagniningning sa tuwa. Congratulations, congratulations! Marami sa kanila ang sumenyas upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, at ang mga hindi nakapagbigay ng kanilang mga imbitasyon ay hindi maiwasang mapabuntong hininga at malungkot sa kanilang kapalaran. Nananaginip ba ako, Severin? Tinanggap din ba ni Mr. Valerian ang invitation card ko? Saglit na natigilan si Diane habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Severin. Oo, Diane, ginawa niya. Nangyayari talaga. Marami na siyang tinanggap na imbitasyon, at may pagkakataon tayong e-host siya kung magpasya siyang bumisita sa ilang pamilya. Excited na sabi ni Meghan sa isang tabi bago nakasagot si Severin. Iyan ay nakakamangha. Hindi ko inaasahan na tatanggapin niya ang imbitasyon namin. Ang simpleng pagtanggap sa aming imbitasyon ay isang magandang bagay sa sarili nito. Tuwang-tuwang-tuwang-tuwa si Diane, dahil ito ang unang beses na nakipag-ugnayan siya sa isang big shot tulad ni Valerian. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 100 lungsod sa Timog County lamang, at ang Brookbourne ay isa lamang sa mga mas maliit. Isang bayani na tulad ni Valerian ang nag-utos ng kagandahang loob hindi lamang ng buong Brookbourne, ngunit marahil kahit na ang pinakamataas na awtoridad ng South County.
Napangiti na lang si Severin sa development dahil in view, everything happened well within his expectations. Si Warren ay dumating upang makita siya ng palihim, at alam na siya ang amo ni Warren. Malamang na ginamit ni Valerian ang pagpapadala kina Keegan at Lynette bilang dahilan upang puntahan siya at makita rin. Kung wala si Severin, hindi sana dumating si Valerian, at baka hindi rin sumunod ng palihim ang apprentice niyang si Warren. Damn it! Tinanggap ni Mr. Valerian ang imbitasyon ng mga Shanahan pero hindi niya tinanggap ang imbitasyon namin. Galit na tinapakan ni Jada ang kanyang mga paa matapos mapanood si Valerian na umalis kasama ang mga Ballard. Quintus then remarked, "Do you think tinanggap ni Mr. Valerian ang invitation ni Diane because he thinks that she's pretty?" Tinanggap din niya ang imbitasyon ni na Robin at Charmaine. Sa palagay niya ay hindi niya mapigilan ang sarili sa pagnanais na lumapit sa mga magagandang babae kapag nakita niya ito. Ang kanyang off-handed na sinabi ay naging malungkot ang mukha ni Jada. Sinusubukan mo bang sabihin na hindi na ako maganda? Hindi mo man lang sinabi na mas maganda ako sa kanila. Ikaw na, mas maganda ka sa kanila. Sa wakas ay napagtanto ni Quintus na siya ay nagkamali. Si Jada ay maganda, ngunit siya ay medyo mababa kumpara sa ibang mga babae at walang kaunting kagandahan sa kanyang ugali. Sa kabila ng kanyang kagandahan, medyo kulang siya sa kanyang dibdib at may masamang ugali din. Kung hindi lang siya na in love sa kanya noon, at kung hindi dahil sa magandang relasyon ng pamilya niya, matagal na niya itong itinapon sa iba. Pero sinabi mo lang na tinanggap ni Mr. Valerian ang mga imbitasyon nila dahil maganda sila. Dahil sinabi mong maganda rin ako, bakit hindi niya kinuha ang imbitasyon ko? Galit na tanong ni Jada. Ikanawit ni Quintus ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at agad siyang sinuyo. Dahan-dahan lang, baby. Hindi ka siguro napansin ni Mr. Valerian dahil medyo malayo ka kanina. Sigurado akong tatanggapin niya ang iyong imbitasyon kung nakita ka niya. Babae ka, kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa hindi mo nagawang sumiksik sa crowd sa front row kanina. Mas katulad nito. Malamig na sumangot si Jada, at saka muling nagtanong, pupunta ba tayo sa Ballards para batiin sila mamaya? Sa paghusga mula sa kung paano nangyari ang mga bagay, naniniwala ako na maraming mayayamang negosyante at mas matataas na pamilya ang pupunta doon at makikain sa kanila mamaya. Baka magbigay pa sila ng mga regalo na pagbati. Agad na sinabi ni Quintus, "Syempre, pupunta tayo. Kung ang iyong run-of-the-mill na mayayamang negosyante ay dadalo, magiging kawalang galang kay Mr. Zacarias kung hindi pupunta ang inyong pamilya. Hindi sila magiging masaya kung hindi ka dadalo." Galit pa rin si Jada nang maisip niya kung paano kinuha ni Valerian ang invitation card mula sa ibang babae. "Sige, bumalik na tayo at ipaalam sa aking ama ang tungkol sa sitwasyon. Maghahanda kami ng ilang mga regalo at pagkatapos ay magmadali doon upang kumain ng tanghalian kasama sila." Parang plano. Tumango si Quintus. Pag-alis niya ay napatingin siya sa kabilang dulo mula sa kanilang distansya at napalunok nang makita ang magandang mukha at nakakabighaning figure ni Diane. "Sunduin kita sooner or later." "Wait lang," sabi niya sa sarili. "Tara na, dapat na tayong bumalik kaagad at sabihin kay Lola ang tungkol sa mabuting balita." Magiging super happy siya kung malalaman niya. Medyo excited na sabi ni Megan kina Severin at Diane. Tumango si Severin at saka pinaandar ang sasakyan pabalik sa Shanahan. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang silid, si Mick, ang hallmaster ng Moss Hall ay hindi makapagpigil at tinawagan na si Candy. Nang makita ng dalaga na tinatawagan siya ng kanyang ama, agad siyang kumunat ang noo, at tumingin kay Lauren, at nagtanong, "Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ba tayo inutusan na sabihin sa kanya na ako ay kinidnap? Paano ko sasagutin ang telepono kung ako ay kinidnap?" Ngumiti ng mapait si Lauren. "Gawin lamang ang sinabi sa iyo at huwag sagutin ang telepono. Tatawagan ko siya mamaya. Maaari kang mamili mamaya sa hapon, at pagkatapos ay maghintay para sa pinakamataas na pinuno sa pasukan ng lungsod sa gabi. Pagdating ng oras, dadalhin ko ang ating hallmaster para hanapin ka." Tuwang-tuwa si Candy nang mabalitaan niyang pwede na siyang mamili.
Pwede ba akong mag-shopping? Hehe, ang sweet. Pupunta ako ngayon, pagkatapos. Maraming mga maalamat na arkitektura dito sa Brookborn, kaya sasamantalahin ko rin ang pagkakataong mamasyal. Diretso siyang umalis. Maya-maya, tinawagan ni Lauren si Mick sabay baba ng telepono. Ano ang sitwasyon dyan, Lauren? Bakit hindi sinasagot ni Candy ang tawag ko? Hindi ba niya dala ang cellphone niya? Nag-aalalang tanong ni Mick matapos sagutin ang tawag ni Lauren. Sir, ang bagay. Bahagyang ngumiti si Lauren at saka sinabi, Sir, things have went south. Masyadong makapangyarihan si Severin. Mas malakas pa siya sa akin. Hindi talaga kami tugma ni Candy sa kanya. Malubhang nasugatan ako kahapon, ngunit binitawan niya ako sa halip na patayin ako. Tapos, dinala niya si Candy. Ano? Nang marinig yun ni Mick, galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, bakit niya kinuha ang aking anak sa halip na patayin ka? Maya-maya ay huminto, at ikinonekta niya ang mga tuldok habang huminga siya ng malalim. Tapos na, ang aking anak na babae ay isang bata at magandang babae. Siguradong pervert ang bastos na iyon. Malamang na makuha ang kainosentehan ng mahal kong si Candy ngayong kinidnap niya. Hindi alam ni Lauren kung paano magre-react doon, kahit na inamin niya na napaka-wild ng imahinasyon ni Mick kaya naisip pa niya ang ganoong klase ng plot. Para hindi masyadong mag-alala si Mick, agad na tiniyak ni Lauren, Don't worry, sir. Ayos lang si Candy. Gusto ni Severin na hintayin mo siya ngayong gabi sa kakahuyan sa labas ng lungsod. Gusto niyang makita kung mayroon kang kakayahan para iligtas si Candy. Kung hindi, papatayin niya siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 450. Naikuyom ni Mick ang kanyang mga kamao sa pagtaas ng galit nang marinig iyon. That bastard has some balls to kidnap my daughter and threaten me like this. Kaya maging ito, pagkatapos. Magdadala ako ng ilang lalaki, at sisiguraduhin kong papatayin siya pagdating ng panahon. Medyo nag-aalala pa rin si Mick kahit sinabi na iyon. Napakagandang dalaga ng aking anak. Ngunit dahil nilinaw ng lalaking iyon na gusto niyang iligtas ko ang aking anak, nangangahulugan ito na hindi ligtas ang aking anak. Hindi tayo makakasiguro na hindi rin niya hawakan ang anak ko. Saglit na hindi nakaimik si Lauren, iniisip kung anong klaseng ekspresyon ang mayroon ng kanilang Supremo na pinuno kung alam niya ang sinabi ni Mick tungkol sa kanya, lalo na't ipinapalagay ni Mick na siya ay isang pervert. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Lauren ang pinakamataas na pinuno noong nakaraang gabi, natitiyak niya na ito ay isang matuwid na tao sa unang tingin at tiyak na hindi ito ang uri ng inaakala ni Mick na siya ay pervert. Siya nga pala, Lauren, ano ang antas ng kanyang natamo? Isa kang level 3 Profound Master, pero hindi ka pa rin makakapareha sa kanya. Nag-aalala ako na mas mataas ang kanyang attainment fundamentals kaysa sa iyo. Pagkatapos mag-isip ni Mick ay tinanong niya ulit si Lauren. Pagkatapos ay sinabi ni Lauren, well, sa paghusga mula sa aming labanan kahapon, ang kanyang antas ng pagkamit ay malamang na hindi mas mataas kaysa sa akin. I'm guessing siya ay tungkol sa isang level 4 o level 5 Profound Master. Nagkaroon siya ng bawat pagkakataon na patayin ako, ngunit hindi niya ginawa, at hinayaan pa niya akong kusa. Nais niyang sabihin ko sa iyo na maaari kang magdala ng maraming tao hanggat gusto mo dahil iyon ay magliligtas sa kanya ng problema, ng pagkakaroon ng pakikitungo sa ating mga tauhan na pestehin siya sa lahat ng oras. Gusto daw niyang makipagsabayan sa ating lahat. Kumunot ang noo ni Mick matapos marinig ang sinabi ni Lauren, that guy sure is brave. Siya ay may lakas ng loob, at nakakahiya na pinilit kami ng bloodgang na patayin siya. We could have been friends, you know, and if he didn't lay hand on my daughter, I might even let him off the hook with the excuse that he ran off because he's too strong. Wala sa ating mawawala kung iligtas natin ang kaaway ng blood gang. Pagkatapos ay sinabi kaagad ni Lauren, malaki ang kahulugan nito, ngunit pakitiyak na hindi mo sinasabi ang mga bagay na iyon sa piling ng ibang tao. Magiging mahirap kung marinig ng blood gang ang sinabi mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Mick.
Huwag kang mag-alala, nasa kwarto ako ngayon, at walang ibang kasama dito. Dahil ang paggamit ng kabilang partido ay katulad ng sa isang level 4 o level 5 Profound Master, malamang na hindi siya makakatakas kung dadalhin ko ang ilan sa mga elder dito. Sisiguraduhin kong papatayin siya kapag nahawakan niya si Candy at pahirapan siya, kahit naiisipin kong palayain siya kung wala siyang ginawa sa kanya. Nang marinig yun ni Lauren, agad niyang pinaalalahanan, "Sir, I suggest you bring more people over. Kailangan nating gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito hanggat maaari. Sabihin sa Blood Gang na ang kanyang natamo ay hindi kapani-paniwalang mataas, kaya naman kailangan mong magdala ng mas makapangyarihang mga tao dito." Bakit ako dapat? Ako ay isang marangal na antas sa 7 malalim na master. Bakit ako matatakot sa batang iyon, lalo na't kasama natin ang mga dakilang elder? Naguguluhan na sabi ni Mick pagkatapos na narinig ang pahayag ni Lauren. Agad na sinabi ni Lauren, "Kailangan mong gumawa ng malaking kaguluhan dito at sabihin na ang nakuha ni Severin ay mas mataas kaysa ito. Iyan lang ang paraan para makumbinsi mo ang Blood Gang na lalabas ka para sa kanila. Ito ang pinakamagandang pagpapakita ng sinseridad ngayon. At saka, kung ang ilan sa kanilang mga tao ay napatay, maaari kang pumunta sa kanila at humingi ng ilang mga benepisyo." Agad na nagningning ang mga mata ni Mick. "May punto ka. Gawin natin iyon sa ganoong paraan. Magdadala ako ng ilang tao sa Blood Gang, at hihilingin na dalhin ang ilan sa kanilang mga elite na manlalaban sa Brookborn para maipakita natin ang ating katapatan sa kanila." Binaba ni Mick ang tawag at pumasok agad sa trabaho. Bagamat alam niya na ang buhay ng kanyang anak na babae ay wala sa agarang panganib, medyo natatakot pa rin siya na baka pag nasaan ni Severin ang kabataan at kagandahan ng kanyang anak.